So yun nga mga idol, welcome back again dito sa ating vlog. So mayroon kasi akong pinost regarding po dito na OFW nakakuha ng 35k mula sa OWA. So marami yung nagtatanong kung paano daw ba siya nakakuha, which is kita nyo naman meron po siyang cheque talaga galing sa Land Bank. Syempre para po mas malinaw sa inyo kung bakit nga ba siya nakakuha ng ganyang halaga mula sa OWA. So tinanong ko po yung nag-post niyan. Siyempre, ito yung kanyang sagot para sa inyo, para makita nyo rin. Sabi ko diba kung paano siya nakakuha nung 35,000 at totoo ba yan? Sabi niya sa akin, yes sir, 10 at saka 25, bali 35k lahat po sir ang nakuha ko. Siyempre, tinatanong na rin natin paano ba siya nakakuha niyan at bakit siya nakakuha niyan. Ito yung sabi niya. So yan nga, nangyari kasi sir, pinapunta ako ng amo ko sa embassy kasi ayaw niya ko bilhan ng ticket at ayaw niya ibigay yung indemnity ko. Binigay niya sa akin passport ko tapos papunta ako sa embassy. Nung pag-alis ko, kinasuhan ako ng runaway. Absconding yung sinasabi yata niya dyan. Kaya napasama ako sa tala. Talha, ibig sabihin yun yung deportation. So ganun yung nangyari kay Kabahan. So ibig sabihin yung mga nakakuha nun is yung mga repatriated lang at saka syempre yung mga hindi pinalad sa abroad. Quite po nangyari yan ha. Syempre meron pa akong conversation na tinanong sa kanya, ito po yun. Syempre nag-send din siya sa akin ng picture no, na medyo marami sila dyan at saka nagkwento rin siya ng kakaiba na pati ako natawa sa sinabi ni Kabayan. Ito yung sabi niya. Yan sabi niya. Tapos yung iba nakatakas ulit sa airport, ayaw kasi di maiwan ang kanilang mga itik. So parang kidding aside, pero which is na nangyayari, no? Sa dami ng pulis nila napansin na mga tumakas. Tapos nung papasok na kami sa immigration, na-hold ang tatlo kasi hinabulan ng kaso ng kanilang amo. So marami talagang nangyayaring gano'n, no? Dito sa repatriation na yan, kahit na sa airport na tatakas lang para hindi talaga uuwi. Tapos, syempre may mga rin na nasa airport, hinahabol pa rin ng kanilang mga amo. So, ito yung mga napagkwentuhan namin ni Kabayan kasama yung kanyang mga experience sa airport. Yun nga, syempre nagbibiro-biro na ako. Grabe, no? Sabi kong ganun. So, sabi niya, sir, marami po talagang matitigas na ulan na Pinoy. 200 daw sila nung magkasama silang mapauwi doon sa airport na yan. Kaya sabi rin niya, kaya nga yung mga uuwi na pinauwi ng amo or sinaktan, pwede sila diretso sa OWA sa airport, mabigyan sila niyan. So, para lang malinaw, ang nabibigyan lang po niyan is yung mga hindi pinalad po sa abroad, yung na-repatriate. Yung syempre yung mga hindi pinalad sa kanilang amo at napunta sa shelter sa OWA para sa repatriation, yun po yung binibigyan ng OWA. Syempre tinatanong ko rin kung ano-ano ba yung requirements at kung ano ba yung hiningi sa'yo para makakuha ng ganyan. Meron siyang binigay sa akin ganito. Yan yung parang endorsement ng Migrant Worker Office sa bansang Kuwait. Tapos hiningi yung kanilang ID at saka passport. Tapos hindi ko na ipakita yan kasi may mga names dyan. Tapos makikita naman yan lahat sa OWA website. Kung ano yan, papakita ko rin sa inyo. Sabi niya, pinauwi ng amo na wala ka ganyan pero may ticket ka, pauwi. Pakita lang sa passport lang ang passport at kontrata at ID, pakita sa OWA sa airport ng OWA sir. Tapos salaysay siya doon para matulungan sila. So sabi pa nga niya sa akin, yung kaibigan doon niya galing sa Kuwait, halos magkasunod sila, pinalayas ng amo tapos hinatid sa amo niya sa airport at binilhan siya ng ticket. Tapos tinawagan ko siya, wala siya. Pero diretso pinauwi ng amo niya. Sinabihan ko diretso sa OWA sa loob ng airport yun. Tinulungan siya sir. Binigyan siya ng 10k. Tapos hotel. Tapos flight niya papunta sa province. So yun. Maraming salamat sa OWA sa pagtulong sa ating mga kababayang hindi pinalad sa abroad. So ito na nga mga idol. Yung mga nagtatanong kung ano ba yung gaano kahalaga rin ang pagiging active member ka ng OWA. Kaya yung OWA nga, ito nag-post sila ng ganito. Ayan in-invite po lahat ng OWA kung kayo ay hindi pa kompleto sa bayaran nyo sa OWA or yung inyong contribution.
kailangan nyo pong magbayad yan. OWA membership contribution for the month of March is 1,400, 01.75. Kung sa Kuwait, tinanong ko rin yung OWA Kuwait, ang nasa 8KD po yan yung babayaran nyo. Siyempre, kailangan lang kung kayo ay andito sa Kuwait, punta lang kayo sa may Migrant Workers Office sa Kuwait, punta kayo sa OWA, bayaran nyo po yung inyong contribution. Kung kayo ay bago sa isang company, kailangan nyo lang po ng verified contract. Pag hindi naman, dalhin nyo lang ang inyong copy na inyong passport at saka siyempre ang inyong civil ID para makapag-renew kayo ng inyong OWA membership. Para sa mga kababayan, pwede kayong bumisita sa owa.gov.ph. Marami pong nakalagay dyan na services ng OWA para makita nyo rin bilang isang OFW. Kailangan nyo rin po yung malaman. Yan, you can visit the OWA website para makita yung mga programs and services para sa mga OFW. Siyempre, owa.gov.ph yan. So, dito nyo makikita sa lahat ng kanilang programs and services. Merong social benefits, merong education and training, repatriation, reintegration. So, dito po yun yung reintegration. Yan, click nyo lang yan. Makita nyo lahat ng service yun ng OWA. So, meron ditong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, OFW Enterprises Development, Tulong Puso. Lahat po yan, no? Pati yung special project, andito rin, makikita natin. Special project ng OWA. So, kung gusto nyong malaman ng mga requirements, information, mga benefits, kung ano yung makuha nyo sa OWA, pasukin nyo lang po itong OWA. Kasi dito makita natin yung lahat ng information na kailangan nyong malaman regarding po sa OWA. So yun mga idol, sana malinaw na po sa inyo regarding doon sa ating post patungkol doon sa video ni, sa picture ni kabayan kung paano ba nakuha. So yan po yun mga idol. So again, linawin ko lang po, yun ang nakuha po nitong 35,000 is yung kababayan natin na hindi pinalad sa bansang abroad. Kaya na sinabi ko nga po, syempre matinding evaluation din po ang gagawin dito ng OWA sa mga regional office nila, hindi po basta-basta. So good luck na lang po kung sakali man kayo hindi pinalad sa abroad at gusto nyo mag-apply ng mga benefits ng OWA, sana po makakuha rin po kayo. Basta tiwala lang. Tsaka syempre kailangan lagi kayong updated sa inyong OWA contribution kasi hindi rin natin alam ang mundo. Hindi natin alam ang sitwasyon, hindi natin alam ang buhay natin dito sa abroad. Just in case man merong mangyayari sa ating hindi maganda na wag naman, meron tayong makukuha kahit papaano mula sa gobyerno. Isa na nga dyan po yung OWA. So again guys, thank you so much po sa lahat. Bye bye po and God bless.